Dear Miss Kay, magandang araw po sa inyong lahat. Hindi ko alam kung paano ko ba sisimulan ang kwentong to nang hindi ako agad hinuhusgahan. Alam kong maraming magagalit at alam kong may magsasabing wala akong respeto, lalo na sa salitang pagkakaibigan. Pero bago niyo ako tuluyang kondenahin, pakinggan niyo po muna ang buong kwento ko. Ito po ang aking secret confession. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rina. Isa akong OFW. Ilang taon na rin akong nasa abroad. Nagtrabaho, nag-ipon, at nagtiis ng lungkot kapalit ng pangarap na mas maayos na buhay. Single ako, Miss Kay, kahit na nasa edad 37 na ako. Walang asawa, walang anak. May mga naging karelasyon naman ako noon, pero wala talagang nagtagal. Ang kumari ko ay si Hana. Matagal na kaming magkaibigan. Magkababata, sabay lumaki, sabay nangarap, sabay umiyak sa mga unang kabiguan sa buhay. Pero siya ay meron ng asawa. Si Jojo. Sa totoo lang, matagal ko nang kilala si Jojo pero sa pangalan lang. Base sa mga kwento ni Hana, sa mga litrato nila sa Facebook, sa mga video call kapag tumatawag siya. Mabait daw ang napangasawa niyang si Jojo. Masipag, isang lalaking pamilya ang inuuna. Ilang taon na rin silang kasal at sa ngayon ay nabiyayaan na sila ng isang anak. Hindi ko naman masyadong pinapansin noon si Jojo. Para sa akin, asawa lang siya ng kaibigan ko hanggang doon lang. Wala akong ibang nararamdaman. Hanggang sa dumating ang bakasyon ko sa Pinas. Pagkatapos ng napakahabang taon sa abroad, nagpa siya akong umuwi muna sa Pilipinas para magpahinga. Isa sa mga unang inimbitahan ako ay si Hana. Sige na, Bes. Please, dito ka na muna sa amin mag-stay para makilala mo rin si Jojo. Matagal na rin tayong hindi nagkikita. Hindi mo ba ako namimiss? Patampo nitong sabi. Hindi na ako nagdalawang isip noon, Miss Kay. Ilang araw lang naman ang plano ko. Sa probinsya nila ay tahimik, presko ang hangin, at higit sa lahat, makakasama ko ang matalik kong kaibigan. Hindi ko naman alam na doon magsisimula ang lahat. Pagdating ko sa bahay nila, si Hana ang unang sumalubong sa akin. Mahigpit ang yakap niya. Tila sabik na sabik talagang makita ako. May halakhakan at naluha pa nga kami dahil sa sobrang saya. Pagpasok ko sa bahay nila, doon may narinig akong boses mula sa kusina. Boses ng isang lalaki. Ikaw na pala yan, sabi niya. Paglingon ko, doon ko siya unang nakita ng personal. Si Jojo. Hindi ko alam kung bakit pero sa isang iglap, parang may kung anong kumabog sa dibdib ko. Hindi naman siya yung gwapo sa tipikal na paraan. Simple lamang siya na lalaki. Moreno, matangkad, medyo malaki ang katawan at malinis tingnan. May kakaibang dating sa kanya. Yung tipo ng lalaking hindi kailangan magpakitang gilas sa isang babae. Kumusta ang naging biyahe mo, Rina? Ako nga pala si Jojo. Sabi niya sabay ngiti. Oo nga, parang di naman kita kilala. Sagot ko na pilit kinakalma ang sarili. Nagkita rin tayo sa wakas sa personal. Ngumiti siya. Naglapat ang kamay namin na mag-shake hands kami. Akala ko doon lang yun. Isang normal na pagpapakilala. Isang simpleng bakasyon. Pero mali ako, Miss Kay. Sa mga sumunod na araw, mas nakilala ko si Jojo. Tahimik nga siyang lalaki pero may sense kausap. Hindi talaga siya palasalita, pero marunong siyang makinig. Kapag nagsasalita si Hana, nakikinig lang siya.
Kapag ako naman ang nagkukwento, nakatingin siya. Isang hapon, habang si Hana ay natutulog dahil sa pagod, naiwan kaming dalawa sa bakuran. Nagkakape siya. Ako naman ay nakaupo lang at pinagmamasdan ng paligid. Hindi ko alam kung bakit pero may kung ano kong naramdaman sa pagkakalapit naming dalawa. At doon ko unang naramdaman ang kaba. Hindi dahil sa may ginawa siyang mali, kundi dahil may nararamdaman ako sa puso ko na hindi dapat. Kinagabihan, sabay kaming nagluto dahil abala si Hana sa bata. Nagpresenta na akong tumulong kay Jojo para mabilis. Simpleng ulam lang naman ang niluto namin. Pero may mga sandaling nagkakadikit ang kamay naming dalawa. Sorry, sabi niya agad. Okay lang, sagot ko naman. Pero hindi ako komportable. Hindi naman yun awkward, pero parang may tensyon na hindi ko maipaliwanag. Sanay ka na ba ulit dito sa Pilipinas? Matagal-tagal ka ring nawala. Tanong niya. Medyo, sagot ko. Ang dami na rin palang nagbago, no? Biruin mo kasi, halos kalahati ng buhay ko nasa abroad ako. Masaya ako na nakapagbakasyon na rin ako sa wakas. At salamat sa pag-imbita dito. Tumingin siya sa akin. Alam mo, Rina, open ang bahay namin para sa'yo. Hindi ko alam kung bakit pero may tumama sa akin. Sa loob ng ilang araw, napansin kong mas hinahanap ko na ang presensya ni Jojo. Kapag wala siya, parang may kulang sa paligid. Kapag nandyan siya, mas nagiging excited ako. Pero ang kinakatakutan ko sa sarili ko ay ang nararamdaman ko. Rina, tumigil ka na nga. Asawa siya ng kaibigan mo. Paulit-ulit kong sinasabi yon sa sarili ko, Miss Kay. Pero ang damdamin, kapag nagsimula na, hindi na basta-basta sumusunod sa utos. Isang gabi, habang nagliligpit kami pagkatapos ng hapunan, mahina siyang nagsalita. Salamat sa pagtulong sa akin . Bisita ka dito pero halos ikaw ang gumagawa ng gawain. Nahihiya na tuloy ako sa'yo. Naku, ayos lang, Jojo. Kita mo naman, sobrang busy ni Hana, lalo na sa bata. Ngumiti siya. Kaya nga salamat sa'yo, dahil naiintindihan mo ang kaibigan mo. Dapat ay ngumiti lang ako noon. Dapat ay binaliwala ko lamang. Pero imbis na umiwas, ngumiti ako sa kanya ng pabalik. At doon ko naintindihan, ang bakasyon to ay hindi na simpleng pahinga lang. Ito na ang simula ng isang damdaming hindi ko dapat maramdaman para sa lalaking hindi kailanman magiging akin. Kung may isang bagay akong aaminin sa bahaging to ng kwento ko, Miss Kay, ito yon. Hindi po si Jojo ang unang lumapit. Hindi si Jojo ang unang gumawa ng hakbang para magkalapit kaming dalawa. Ako yun. Hindi ko ito pinagmamalaki. Hindi rin naman ako nagdadahilan. Gusto ko lang maging tapat. Dahil sa lahat ng nangyari, malinaw sa akin na may sandaling pinili kong lumandi kahit alam kong mali. Nagsimula yon sa mga maliliit na bagay. Sa paraan ng pagtingin niya. Sa pagpili ng mga salitang may doble ang ibig sabihin. Isang umaga, nadatnan ko si Jojo sa may kusina. Nagtitimpla siya ng kape. Tahimik noon ang bahay dahil wala si Hana. Lumabas para bumili sa may bayan. Lumapit ako at sinilip ang tasa niya. Napakatapang pala ng kape mo, no? Sabi ko. Ngumiti lamang siya. Ganito talaga ang gusto ko. Tumingin ako sa kanya. Ako rin naman. Gusto ko yung matapang. Parehas lang pala tayong dalawa. Napatingin siya sa akin na para bang may gusto siyang itanong pero pinipigilan lamang niya ang kanyang sarili. At doon, naramdaman ko ang kapangyarihan ng isang simpleng linya.
Sinadya kong mas maging present sa buhay niya. Sa bahay. Kapag may gagawin si Jojo sa may labas, lalabas ako. Kapag may aayusin siya sa loob, nandun din ako. Hindi ako nakikialam pero hindi rin ako umaalis sa tabi niya. Kunwari nakikipagkwentuhan ako. At isang hapon, habang nagpapalit siya ng bumbilya, hawak niya yung hagdan noon. Kaya mo ba yung mag-isa? Tanong ko. Oo, Rina, kayang-kaya ko na to. Lumapit ako at hinawakan ng gilid ng hagdan. Tulungan na kita para di ka mahulog. Para sure lang. Tumingin siya sa akin. Tapos ngumiti. Sabay sabing, Salamat, Rina. Walang anuman yun. Sagot ko. Mahilig lang talaga akong tumulong. Lalo na sa mga taong naging importante na rin sa akin. At importante sa kaibigan ko. May diin ang huling salita ko. At alam kong alam niya yon. Nung gabi na, habang nagluluto kami, sinadya kong tumabi sa kanya. Hindi man dikit na dikit pero sapat para maramdaman niya ang presensya ko. Jojo? Tawag ko. Hindi ka ba napapagod dito? Sa alin? Tanong niya. Dito sa bahay niyo. Napansin ko lang kasi parang ikaw lagi yata ang kumikilos dito, no? Napahinto siya sa paghiwa ng sibuyas. Oo wala naman akong choice. Sobrang pagod din si Hana sa bata. Tapos may online pang trabaho. Kaya wala talaga akong choice. Gumiti ako. Meron. Lagi namang may choice ang tao Tumingin siya sa akin. Diretso. Ganun ba? Ikaw, may choice ka namang mag-asawa. Bakit hindi ka pa nag-aasawa hanggang ngayon? Dapat ay umiwas ako noon. Pero imbis na umatras, lumapit pa ako sa kanya. Kasi nga, hindi ko pa nahanap ang lalaking para sa akin, Jojo. Pero alam mo ngayon, pakiramdam ko nakita ko na siya. Kaso lang may problema. May pamilya na siya. Natahimik kaming dalawa at hindi nakapagsalita si Jojo noon. Kinagabihan, kaming tatlo ay nagkwentuhan. Si Hana ay masaya. Punong-puno ng kwento. Ako nakikinig lang. Si Jojo tahimik pero paminsan-minsan nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Sa halip na hindi pansinin, ngumingiti ako sa kanya pabalik. Sikreto para hindi mapansin ni Hana. Nung pumasok na si Hana para patulugin ang bata sa kwarto, naiwan na kaming dalawa sa may sala. Okay ka lang, Jojo? Tanong ko. Oo, Rina, okay lang ako. Sagot niya. Ikaw? Umupo ako malapit sa kanya. Okay lang din. Pero mas okay ako kapag nakakausap kita. Napatango lang siya. Tahimik talaga dito sa inyo kapag gabi na, no? Sabi ko. Tapos sumandal ako sa may sofa. Tumango lang siya. Pero minsan, sa katahimikan nagsisimula ang mga bagay na hindi natin inaasahan, Jojo. Napalingon na siya sa akin. Rina. Ngumiti naman ako. Relax. Wala naman akong ibig sabihin doon. Pero alam naming pareho, may kakaiba na. Sa mga sumunod na araw, mas naging direkta ako. Hindi naman yun bastos pero lantaran na ang mga naging kilos ko. Bagay sa'yo yan Sabi ko minsan nung naka-t-shirt siya ng blue. Simple pero malakas ang dating mo dyan. Salamat, Rina. Sagot niya na halatang naiilang. Bakit? Tanong ko. Hindi ka pa sanay na napupuri? Hindi, Rina. Hindi ako sanay. Lalo na't galing sa'yo. Sa kaibigan ng asawa ko. Nagkatinginan kaming dalawa. Ganun ba? Sagot ko naman. Pero siguro, dapat masanay ka
Dahil palagi kitang pupurihin mula ngayon. Hanggang sa dumating ang isang gabing maulan. Sobrang tahimik noon. Si Hana ay pagod at maagang natulog. Nasa table pa kami noon ni Jojo at magkatapat. Rina, mahina niyang sabi noon. Alam mo bang delikado yung ginagawa mo? Alam kong kahit hindi mo sabihin sa akin, Rina, may gusto kang mangyari. Lalaki ako at nararamdaman ko yun. Tumango ako. Alam ko. Kung ganun, bakit mo pa rin ginagawa? Kaibigan ka ni Hana. Hindi ka ba natatakot? Huminga ako ng malalim. Hindi. Gusto ko lang naman na makakasama. Dahil matagal akong mag-isa. At matagal ko nang nakalimutan ang pakiramdama na may kasabay ka sa pagkain, may katawanan, kakwentuhan, at may kasama. Pero hindi dapat ako yun. Sagot niya. Ngumiti ako ng malungkot. O sige nga. Paano ko pipigilan ang sarili ko, Jojo? Sabihin mo. Natahimik siya. Naramdaman ko ang tensyon nun. Isang hakbang pari na. Magkakasala tayong dalawa. Tumayo ako at lumapit. Pero hindi ko naman siya hinawakan. Hindi ko sinasabing lumagpas tayo. Pero huwag mong sabihing wala ka ring nararamdaman. Hindi siya sumagot noon. At sa hindi niya pagsagot, nakuha ko ang sagot na hinahanap ko. Kinabukasan noon, mas malinaw na ang lahat. Hindi kami nag-usap tungkol doon. Pero pareho naming alam na may nasimulan na. At hindi niya yun tuluyang tinanggihan. Ako ang lumandi. Ako ang nagbukas ng pinto. At kahit alam kong mali, hindi ko yun kayang isara basta-basta. Kung may isang araw na babalik-balikan ko habang buhay, iyon ang araw na wala si Hana sa bahay. Umalis siya ng maaga para pumunta sa bayan. May aasikasuhin daw. Bes, pwede bang makisuyo? Ikaw na munang bahala dito ah. Pati na rin kay baby. Tulog pa naman siya. Saglit lang ako at babalik din ako agad. Ako naman ay sumang-ayon lang. Nagpanggap na normal lang ang lahat. Nag-almusal muna kami. Pagkatapos ay nagpaalam siya at tinalika ng asawa niya sa pisngi. Sa mga sandaling nagsara na ang pinto, ibang katahimikan ang naiwan. Masyadong tahimik. Parang alam ng bawat sulok na may mangyayaring hindi dapat mangyari. Nasa sala noon si Jojo. Inaayos ang gamit niya. Ang bata ay natutulog. Ako naman ay nasa kusina. Pilit na inuubos ang kape ko kahit nanginginig ang kamay ko. Huwag mong ituloy ang nasa isip mo. Wika ng isip ko. Umalis ka, sabi ng konsensya ko. Pero ang katawan ko hindi sumusunod. Lumabas ako ng kusina. Mukhang matatagalan yata si Hana. Sabi ko, pilit na ginagawang kaswal ang lahat. Tumango siya. Sabi niya mga tanghali na raw siya makakabalik. O baka nga hapunin na, mahaba raw ang pila eh. Nagkatinginan kaming dalawa. Isang tingin lang pero sapat para muling bumalik lahat ng mga sandaling pilit naming tinatago. Rina, mahinang sabi niya, baka mas mabuti kung ano? Tanong ko, sabay lapit. Kung umiwas ako, Jojo, yun ba? Hindi siya sumagot kaagad. At sa hindi niya pagsagot, alam kong pareho kaming nahuhulog. Lalaki lang siya. Sino ba namang lalaki ang tatanggi sa isang babaeng lapit ng lapit? Umupo kami sa may sofa. Sinadya kong umupo ng mas malapit. Hindi ka ba natatakot, Rina? Tanong niya. Ngumiti ako. Hindi yung masaya, hindi rin matapang. Matagal na akong takot, Jojo. Pero mas nakakatakot kung magsisinungaling ako sa sarili ko. At si Hana. Mahina ang boses niya. Paano si Hana? Paano kung malaman niya? Tumahimik ako sandali.
Mahal ko ang kaibigan ko. At yun nga ang dahilan kung bakit galit ako sa sarili ko ngayon. Napahawak siya sa ulo niya. Hindi natin to dapat ituloy. Itigil natin hanggat wala pang nangyayari. Lumapit ako at hinawakan ko siya. Hindi naman niya ako tinulak papalayo. Tumingin siya sa akin na para bang pagod at litong-lito. Gusto kita, Jojo. Sabi ko sa kanya. At wala naman akong balak na sirain ang relasyon niyo ni Hana, ang pamilya niyo. Pero please, habang nandito ako, pwede ko rin bang maramdaman na may nagmamahal sa akin? Na importante din ako. At kung anong ginagawa niyo ni Hana, pwede mo rin bang iparamdam yun sa akin? Kahit ngayon lang, Jojo. Isikreto natin to kay Hana. Babaunin ko to hanggang sa pagbalik ko abroad. At ikaw, ibabaon mo sa limot ang lahat. At noon, Miss Kay, tuluyang bumigay ang huling pader sa pagitan namin. Hindi ko na alam kung sino ang unang lumapit. Hindi ko na maalala kung sino ang unang humawak. Ang alam ko lang, walang umatras. Hinarikan ko siya noon ng marahas. At nung maglapat ang labi naming dalawa, doon ako nakaramdam ng saya. Sarap na hindi ko malilimutan. At ang katotohanang hinihiram ko ang asawa ng matalik kong kaibigan. At sa araw na yon, Miss Kay, may nangyari sa amin ni Jojo. Hindi ko naman yon ididetalye. Hindi naman na siguro kailangan dahil alam kong bawal sa inyong channel, Miss Kay. Pero ang bigat ng mga sandaling yon ay hindi nasusukat sa ginawa, kundi sa naiisip naming pareho pagkatapos. Dahil pagkatapos ng lahat, naging tahimik ang paligid. Nakatitig lang kami pareha sa may sahig, parang parehong naghahanap ng salitang magliligtas sa amin, pero wala naman kaming mahanap. Tapos na to, mahinang sabi niya. Tumango naman ako. Oo, tama ka. Pero alam naman naming pareho na hindi ganun kadali, lalo na't magkasama kami. Maya-maya pa, after siguro ng 1 oras, tumunog ang cellphone niya. Kinabahan pa ako noon. Si Hana. Nalalamig ang buong katawan ko. Sagutin mo na, sabi ko agad. Nag-aalinlangan pa siya. Pero Rina, sagutin mo na ngayon. Hanggang sa sinagot ni Jojo ang tawag. Hello, mahal. Masigla ang boses ni Rina noon. Pauwi na ako, mahal. Pasensya na kayo dyan, ha. Sobrang haba kasi ng pila eh. Kumusta kayo dyan? Ayos lang. Sagot niya. Nandito lang kami. Tulog pa si baby eh. Si Rina nang nagpatulog nung magising siya kanina. Nako, ganun ba? Rina? Tawag niya. Lumapit naman ako sa phone. Bakit, Hana? Salamat, Bes, ha. Salamat talaga sa pagtulong. Doon ako nakonsensya. Kung alam mo lang, Hana. Sabi ko sa isip ko. Parang may bumara sa lalamunan ko. Wala yun, Bes. Para saan pa't naging magkaibigan tayong dalawa? Sagot ko. Kaibigan. Pagkababa ng tawag, para bang may gumuho sa loob ko. Tumayo ako nun kaagad. Patawad, Jojo. Sabi ko, tapos ngumiti ako ng mapait. Jojo, sabi ko, hindi kita inaangkin. Hindi rin kita sisisihin. Pero wag mong pagkaila sa sarili mo ang nangyari. Alam kong parehas natin yung nagustuhan. Hindi siya sumagot. Pagkaraan ng 2 araw, nagpaalam ako na aalis na. Nagulat pa nga si Rina nung una, pero sinabi ko na may aasikasuhin ako. Pumayag naman siya. Gusto ko munang umalis. Gusto ko munang makapag-isip ng maayos. Nahihirapan ako dahil gabi-gabi, araw-araw, nakukonsensya ako. Umalis ako sa bahay ng kaibigan ko noon, Miss Kay. At kinagabihan, natulog muna ako sa isang maliit na kwarto
sa inupahan ko munang bahay. Mag-isa. At sa unang pagkakataon, matapos ang mga araw ng tukso, wala na akong kaharap na lalaking hindi ko dapat mahalin. Pero ang konsensya, nandoon pa rin. Alam kong hindi doon nagtatapos ang lahat. Alam kong may babayaran ako. At alam kong hindi sapat ang pag-alis para itama ang mali. Pero yun lang ang kaya ko munang gawin nung mga sandaling yon. Ang umalis muna sa bahay nila. At sa katahimikan ng gabing yon, tinatanong ko ang sarili ko. Kung alam mong mali, Rina, bakit mo pa rin pinili na magkamali? Akala ko, nung umalis ako sa bahay ni Hana, matatapos na rin ang lahat. Akala ko sapat na yung distansya para patahimikin ang konsensya ko. Pero mali pala ako, Miss Kay. Dahil kahit anong layo ang gawin ng katawan, ang konsensya ay laging nauuna at sumusunod. Sa maliit na kwartong tinuluyan ko, mag-isa akong natulog sa unang gabi. Walang presensya ni Jojo. Dapat nga ay payapa. Pero ang katahimikan ay mas maingay kaysa sa sigawan. Bawat pikit ko noon, bumabalik sa akin ang mukha ng kaibigan kong si Hana. Ang ngiti niya, ang tiwala niya sa akin, ang salitang kaibigan na minsan kong pinagmamalaki. Hindi ako umiiyak. Matagal ko nang natutong pigilan ng luha. Pero nang dumating ang isang umaga, doon na ako bumigay. Umupo ako sa gilid ng kama ko. Napahawak sa dibdib ko at umiyak. Ano bang ginawa mo, Rina? Hanggang dito ka na lang ba? Bakit naman sa dami ng lalaking mamahalin mo? Bakit ang asawa pa ng kaibigan mo? Sinubukan kong umiwas sa lahat noon. Hindi muna ako nagparamdam. Hindi ako nag-text kahit kay Hana. Pinili kong ituring na tapos na ang lahat. Isang kasalanang hindi na dapat balikan pa. Pero may mga bagay na hindi natatapos sa desisyong tama na. Ilang araw ang lumipas, tumunog ang cellphone ko. Tumatawag si Hana. Hindi ko yun sinagot agad. Pinabayaan ko muna na mag-ring. Pero tumawag ulit ng tumawag. Hanggang sa wala na akong takas. Hello, Hana. Mahina akong sagot. Rina, may halong pagtataka ang boses niya. Nasaan ka ba? Bakit bang hirap mong kontakin? Bigla ka na lang nawala. Napalunok ako ng laway ko. May inaasikaso lang ako ditong lupa. Ayoko namang maabala pa kayo. Bakit hindi mo malang sinabi? Nag-aalala kaya ako sa'yo, no? Doon na naman ako nakonsensya. Pasensya ka na, Hana. Kailangan ko lang din mag-isip eh. Sandali siyang natahimik sa kabilang linya. May problema ka ba, Bes? Ito na sana ang sandali ng katotohanan. Ito na sana ang pagkakataong aminin ko ang lahat sa kanya. Pero naduwag ako, Miss Kay. Pagod lang siguro ako. Alam mo naman ako, minsan nagkakaganito. Babalik din ako kapag okay na. O siya, sige. Magpahinga ka, ha? Alam mo namang nandito lang kami. Kami? Ikaw at ang lalaking niloko ka, kasama ko. Yun ang binubulong ng isip ko. Pagkababa ng tawag, doon ako tuluyang umiyak. Hindi dahil nahuli ako, kundi dahil hindi ko kayang aminin sa kanya ang lahat. Ilang araw pa at linggo ang lumipas, naging tahimik ang lahat. Hanggang isang hapon, may dumating na mensahe galing kay Jojo. Rina, kailangan kitang makausap. Matagal akong nakatitig sa screen bago sumagot. Huwag na, Jojo. Ilang minuto pa ang lumipas. Nag-chat siya ulit. Hindi ako mapakali. Hindi rin naman ako. Sagot ko. Pero hindi ibig sabihin nun na kailangan nating magkita dahil lang doon. Hindi siya sumagot agad. Nang mag-reply siya, maikli lang. Patawad, Rina, ha? At sa salitang yun, may kung anong kumalas sa loob ko.
Hindi dahil gumaan ang pakiramdam ko, kundi dahil doon ko naintindihan na pareho kaming hindi mananalo. Hindi na ako bumalik sa bahay nila Hana. Hindi na rin ako nagbakasyon pa ulit. Dahil ilang araw lang, bumalik na ako sa abroad. Sa airport habang naghihintay ng boarding, napaisip ako. Mas madali bang umalis kaysa humarap? Sa eroplano'y pinikit ko ang mga mata ko. Hindi para matulog, kundi para ipaalala sa sarili ko ang aral na ayaw kong makalimutan. Hanggang ngayon, Miss Kay, magkaibigan pa rin naman kami ni Hana. Sa paningin niya, nag-uusap kami paminsan-minsan, kumustahan at tawanan pa rin. Normal lahat. Pero ako lang ang nakakaalam na sa likod ng bawat mensahe, may utang akong hindi mababayaran. Hindi ko na hinabol si Jojo. Hindi ko na rin pinaglaban ang kahit na anong nararamdaman ko. Hindi dahil mabuti akong tao, kundi dahil tumigil ako bago tuluyang mawala ang sarili ko. May mga gabing tinatanong ko pa rin ang sarili ko, Miss Kay, kung mas tama bang umamin o mas tama bang manahimik para hindi masira ang pamilya nila. Pero hanggang ngayon, wala pa rin naman akong sagot. Ang alam ko lang, may mga kasalanang kahit tapos na, hindi mawawala ang bigat. At marahil, iyon ang kapalit ng pagkakamaling pinili ko kahit na sandali lang. Ngayon po, Miss Kay, habang binabahagi ko ang kwentong ito sa inyo, hindi po ako humihingi ng pag-unawa. Ang gusto ko lang malaman ay kung kayo ba ay nasa lugar ko. Pipiliin niyo bang aminin ang katotohanan kahit na may masirang pamilya? O mas pipiliin niyo bang manahimik na lamang at dalhin ang kasalanan habang buhay? Ito po ang aking secret confession. Muli, maraming salamat Miss Kay sa pag-share ng aking kwento.